ay ang susunod na magkukonsulta po sa inyo. Siya po ay si Mrs. Lot. Mula po siya sa Laguna rin. Magandang hapon po, Mrs. Lot. This is Attorney Dot with Annie Rentoy at saka si Dr. Glina kasama po namin. Opo, magandang hapon po. Okay, Mrs. Afternoon Lot, po. go ahead po. Opo, kayo po ang magtanong na kay Dr. Glina ng gusto po ninyong itanong. Go ahead. Opo, magandang hapon po. Meron po kasi akong kaibigan na 2 years ago, ang sabi po ay may severe asthma. Ang last check-up niya na rin po, 2 years ago pa. Ngayon po, ang ibinigay lang po sa kanya is salmeterol, tapos kapag sinusumpong daw po ay gumamit daw po ng nebulizer gamit ang salbutamol po. Tapos nainom din po siya ng Montelukast. Ngayon po, sa 2 years po na yon, tuloy-tuloy po, on and off po. Ngayon po, nagtatanong po yung kaibigan ko, gusto niya pong malaman kung yung gamot pa rin daw po ba yon ay itutuloy niya pa po ba kasi hindi pa rin po ulit siya nakakabalik para makapagpatingin ulit. Lalo po kasi sa panahon ngayon, pabalik-balik po yung asthma niya. Okay. Good Salamat po sa question. inyong katanungan. Mhm. So, normally po, ang asthma po, ang tawag ko po dyan, usually, 2 bagay. Number 1 po, weather lang. Number 2, Mhm. dagdag bawas. Mm. Usually, ganun po siya Mhm. pinapaliwanag. Kasi ang asthma po, para po siyang allergy. Kumbaga sa ating mga babae po, pagka halimbawa nag-lipstick po tayo, no? May allergy tayo sa lipstick, namamaga po yung ating mga labi. Kung sa mata naman po, ang ating eyeliner, may allergy po tayo, mamamaga rin yung mata natin. So, saan po nagaganap ang pamamaga? Doon po sa daluyan ng hangin. So, kung halimbawa po, bad weather, ibig sabihin po, yung pagbabago ng klima, masyadong mainit, masyadong malamig, o kaya merong tinatawag na mga chemicals, usok, alikabok, yun po ay lalapat po, makakarating sa ating daluyan or daanan ng hangin at mamamaga po siya. So tayo po ay mahihirapan huminga. So during bad weather, kailangan po magdagdag ng gamot. Pero may pagkakataon din po, halimbawa good naman po yung weather, halimbawa maganda, nasa probinsya tayo, presko po ang hangin. So, chances are po, wala po tayong sintomas. And therefore, pwede po magbawas ng gamot. So, doon po tayo pupunta sa inyong katanungan. Pero ang mahirap po mag-determine kung magbabawas na, syempre po kailangan may guidance again po kayo ng doktor. Hindi po pwedeng, uy, tapos na, wala na akong asthma. Kaya po siguro siya po ay controlled kasi gumagamit po siya ng gamot niya. At sinunod niya ng mabuti yung instruction ng kanyang doktor. Kaya po nakaka-achieve po siya ng tinatawag na asthma control. So kung gusto po niyang halimbawa magkaroon ng pagbabago, maganda po na magpa-check up po para makita ng doktor kung ang kanyang asthma ay controlled. Pero kung wala po siyang atake for many months, then pwede pong mag-consider ng magbaba muna, hindi stop. Kasi ang asthma po, parang allergy po, again, balik po ako sa konsepto ng allergy. Di ba po pag may allergy po tayo sa isang pagkain, halimbawa, may allergy po tayo sa bagoong, lifetime po tayong may allergy sa bagoong. Pero hindi po tayo nagkakaroon ng sintomas or rashes kasi hindi po tayo kumakain ng bagoong. Pero meron pa rin po tayong allergy. Ganon din po ang asthma. Ang problema po, wala po tayong control sa mga nalalanghap natin. Wala po tayong control sa klima, wala po tayong control sa polusyon. So paano po na hindi natin makokontrol ang kapaligiran, ang ikokontrol po natin ay ating reaction or response po sa tinatawag na exposures. Ngayon po, ang mag-a-assess po o magsasabi na ang asthma natin po ay controlled at pwedeng magbawas ng gamot ay ang ating mga doktor po. So maganda po kailangan magpapakonsulta pa rin po siya.